Hello everyone, welcome po ulit sa aking vlog. Dahil alas 5 na ng hapon, ako po ay nagpahinga na. At siyempre para makauwi na rin ng bahay. Bali ito po yung ginawa ko. Tinabas ko yung mga damo sa aking sa puno ng aking tanim na hybrid na niyog hanggang doon po sa bandang ibaba. Ito po ay aking land preparation para po sa aking taniman ng gulay. Siyempre pag mabulok itong mga pakol, ito po ay aking gamitan ulit ng ng herbicide sa mga bagong sibol na damo. At saka kung mapatay na yung damo ay taniman ko rin ng mga gulay. Wala kasing presyo yung abaka at saka yung niyog. Kaya mas maigi na lang na mag-project ako ng gulay. Hanggang doon po ito sa bandang gitna. Kasi yung sa yung sa bandang itaas ay kakatapos ko lang mag-spray ng herbicide. Kaya yung medyo makapal na tabasin ay ito na lang yung yung pinagtabas ko kanina. Hiyang kasi ng ng mga kalabasa yung ganitong uri ng lupa. Kasi napakaganda yung yung mga tumutubo na damo at saka yung pakol na parang saging. Ibig sabihin ay magandang klaseng lupa. Mayroong mga niyog na nalalaglag galing po sa itaas. At siyempre mayroon ding mga niyog na pwede na rin itanim. At ito po ay native na niyog. Pero yung sa kabila po ay yan po yung hybrid na niyog. At marami po yung pinutol ko na pakol. Ito po ay masarap yung ubad niya. Masarap po ilagay sa tinulang manok. Bali sapa po itong itong nasa gitna. At may mga malalaking bato. Bali nadaganan po ng dahon. Kailangan tanggalin para makatubo yung yung dahon ng niyog. Dito po sa kabila ay mayroong poles, kaya lang
Hindi ko pa na natanggal yung mga masukal na kahoy para makita po yung rumaragasang tubig. Hanggang dito po yung tanim kong hybrid na niyog. At siyempre mayroon din pong mga mga abaka. Ito po yung nilinis ko. Tinanggalan ko ng mga damo sa puno para maganda tingnan. At ito naman po yung lansunis. Ito naman po yung gabi at ito naman yung dalandan. At siyempre guys, ganito rin po yung maglinis ng puno ng niyog para mabilis lumaki at mabilis rin po magkaroon ng bunga. Nakakagutom talaga pag ganitong hapon. Ganito talaga ang buhay sa probinsya. Kailangan matyaga ka talaga at mahaba ang iyong pasensya. Kasi dito sa sa farming guys, hindi agad-agad nakukuha yung gusto natin. Kasi pagtanim natin ay kailangan maghintay ng medyo mahabang panahon para po tayo ay makapag-harvest. Ito po maganda, marami pong dito, yung ampalaya na native. Ito po yung sampalaya yung tawag sa amin. Kahit po sa masukal na lupa ay siya, matibay talaga. Nakikiagaw talaga siya ng ng pwesto sa mga damo. Siguro dahil sa maganda yung lupa ay okay rin yung tubo niya. Ito po yung tanim kong avocado. At dito sa kabila ay mayroon naman ulit na na sampalaya. Dito sa itaas ay mayroon din pong tubo. Yan, mahaba po yung tanim kong tubo. Pwede na po kainin. Ito yung mga tanim kong gabi. Hindi pa natanggalan ng damo kasi busy pa sa ibang bagay. At syempre, magliligpit na ako guys para umuwi ng bahay. Ito nga pala yung yung ginamit ko kanina pag spray ko sa kalamansi, pampabulaklak, Mega Boom, para po ito sa sa mangga, mango flower inducer, pero pwede rin sa sa kalamansi. At ito naman po yung ginamit ko na herbicide
Maganda po ito gamitin sa kalamansian kasi nga safe yung kalamansi. Hindi na mamatay yung kalamansi pag natamaan. So hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyong panonood. Ito naka-ready na. Itong upuan ko guys ay nasa ilalim ng lansunis. At sa itaas po sa kabila ay yung yung langka.